Tuloy-tuloy po ang paninira sa pamilya Trillanes, ni Trillanes sa pamilya Duterte, 'no? Dahil po hindi po natin alam, 'no, kung akala po natin ay, ang intensyon po nila ay for impeachment ni VP Sara, ngayon po mukhang iba na po. Mukhang umaamin po silang lahat na wala naman po talagang katuturan yung impeachment, 'no? Kumbaga, sabi nga ni Redon, minamaliit daw ng kampo ni VP Sara yung, ebidensya laban kay VP Sara. Totoo naman Redon. Sa totoo lang po, pino-project niyo lang talaga na meron kayong ebidensya, pero sa totohanan wala naman. Maski po yung, pinagmamalaki niyo na si, Madriaga ni hindi na po binabanggit. Napunan niyo po ba na binabanggit pa ba ng mga congressman si Madriaga? Totoo naman, 'no? Maaring makarating po 'yan sa Senado. Ang question po, ito po ba ay, may sapat po silang mga ebidensya pagdating kasi lahat na po binulgar na nila, pati po yung mga, hindi karapat-dapat ibulgar, 'no? Makakuha lang po ng, o masiraan lang po si VP Sara, nariyan po yung mga bilyon-bilyon transaksyon na wala daw po sasalin. Kalokohan po 'yan, eh. Hindi nga nila sinasabing bilyon ng pera, transaksyon ang sinasabi. Okay. Ngayon eto na naman po panibagong paninira na naman, tuloy-tuloy po yung paninira sa mga Duterte. Bakit po? Kasi po mahina po talaga yung ebidensya nila, 'no? At, tantya po nila hindi talaga 'to makakalusot sa Senado. Mahina po para po, yung mga senador na naghangad pang, tandaan po ninyo halos kalahati po ng mga senador natin ay, tatakbo, diyan po sa susunod na eleksyon sa 2028 bilang mga senador. Yung iba kung may ambisyon pa, tatakbo na mas mataas pa, 'no? Okay. So, hindi po nila ipagsasapalaran, sa testigong katulad ni Madriaga na mas marami pa po ang, kasinungalingan kaysa itinama ng kanyang mga, testimonya, ang kanila pong, political career. Marami pong masisira ang political career. Tandaan niyo po, kahit po yung mga peking survey, nagsasabi po na napakataas po ni VP Sara o mismo yung kalaban na congressman na, congressman na po na kalaban ni VP Sara, ito pong si Kit Flores, aminado po 90% po, 90% ng Mindanao, ay, ayaw na ma-impeach si VP Sara. 90% po ng Mindanao ay boto po ni VP Sara. Saan pa po kukuha ng boto yang mga yan kung 90% ng Mindanao? Kung national election po ang tatakbuhan nila, wala na po silang makikita kung sila po ay halos masiro sa Mindanao. Dagdag pa diyan ng 80% ng Visayas ay hawak po ng mga Duterte, 'no? Suportado po ang mga Duterte, hindi lang po sa 90% ng Mindanao, 80% po ng Kabisayaan ay suportado ang mga Duterte. At magtataka po kayo, hindi na rin po kayo magtataka, 'no? Sa tindi po ng problema ngayon, lahat po umaangal. Nakikita natin kanya-kanyang post dito po sa mga social media. Mga mamamayang Pilipino apektado na mataas na singil sa Meralco na wala pong kakayahan itong ating pong gobyerno na mapababa, 'no? Pati po yung mga systems laws ay sinisingil sa mga kawawa nating kababayan. Nariyan din po yung mga sa tubig na halos wala na nga pong naiigib, ay, nasisingil pa po ng pagkamamahal. Sa tingin ba ninyo ito pong mga tao, yung mga kamag-anak ng mga taong pumila diyan po sa pamimigay ng ayuda,
Sa tingin ninyo boboto yan sa mga e-endorso ni Pangulong Marcos? At ang maganda po rito, lahat po ng posibleng kalaban ni BP Sara kakampi ni Marcos. Si Leni Robredo, naku po, wala pong sinabi yan. Yan lang po ang sisingilin natin. Sa dami po ng drama ng mga Makaleni, pag tumakbo po si Leni Robredo, isa lang po ang sisingilin namin. Ano ang sinabi mo man lang? Alam naman natin na wala namang ginagawa yan. Ito po ang hamon, ito po ang hamon nito pong mga, ay ito muna, sabi po nito ni Trillanes, ito po, sa panayam ni Karen David, at Karen Davila pala, Karen David, di ba pala? Ang na-uncover namin, yung private jet o helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yun. Kanino pong kanya? Kay PRRD raw po yun, hindi raw po kay Kibuloy. Kay PRRD raw po yun. Okay, bakit ko nasabi? Kasi kung titignan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kay Kibuloy. Ayun. Antindi Antindi ng investigasyon mo Kay PRRD yun dahil mas madalas pang gumamit si PRRD ng mga jet at chopper ni Kibuloy. Paano mo ipapaliwanag, Trillanes? Pag nakikita namin si Tatay Digong, meron pala siyang jet at chopper. Paano nyo mapapaliwanag na siya po ay sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan, no? Ito po ang panawagan natin. Kung kayo po ay umaangal, angal kayo ng angal sa bill sa kuryente, angal kayo ng angal sa walang patumangga, magkaroon lang ng konting crisis dyan po sa Middle East, ay taas kagad yung presyo ng mga oil. Eto lang po. Ngayon, iboboto nyo pa rin si Leni Robredo na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam. Naga City nga, halos hindi na kayang pamunuan. No? Wala naman pong may pagmamalaki yan na nagawa niya sa Naga City. Sabihin, ilang taon pa lang ba siya, Badong, na nanunungkulan? Huwag po kayo mag-alala. In fairness po kay Yorme. Kasi simula lang ni Yorme, meron na kagad impact. Nung naging mayor po si Yorme. Talunan pa yan si Yorme. Hindi natin pinagmamalaki si Yorme dahil maka-Yorme tayo. Never po akong naging iskonyan. Ang sinasabi ko po, si Yorme kauupo pa lang, nung una niyang upong mayor, meron na kagad impact. May nililinis kagad. May nililinis kagad na mga, anong tawag dyan? Divisoria, naglilinis kagad ng Maynila, di ba? Eto si Leni Robredo, putya. Wala nga tayo nababalitaan na ginagawa sa Naga Gusto pang patakbuhin ng mga tukmul na to. Anyways, balik na tayo rito sa topic. Ang sinasabi ko lang po, no? Wala po kayong, lahat po ng kalaban ni BP Sara, kakampi ngayon ni BBM. Leni Robredo, Risa Ontiveros, Trillanes, John Vic Remulla, mga Tulfo, lahat po. Lahat ng posibleng tumakbo. Si Gibo Chodoro, lahat po yan kakampi po ni Marcos. So ano po mangyayari pag sila po binoto nyo? Continuation lang po. Walang makukulong na magnanakaw, walang maiimbestigahan na magnanakaw. Ang malupit, tuloy-tuloy ang magnanakaw. Di ba? Puta, kanal pa lang dyan. Kanal pa lang kailangan mo pa ng presidente para tulungan ka maglinis ng kanal. So, eto pong katwiran ni Trillanes na kaya daw po kay PRRD yan, yung pong mga jet at saka mga chopper. Tanong ko lang sa iyo, Trillanes, bakit si Tatay Digong nakikita pa namin na sumasakay pa sa mga pampublikong eroplano? Public plane. Paano mo sasagutin yun? Niloloko niya lang sarili niya? Ilang beses nyo po nakita, ilang beses po natin nakita na si Tatay Digong ay nakasakay po sa
sa mga pampasaherong eroplano pag-uwi ng Davao. Maraming beses, 'di ba? Oh. Ibig sabihin niloloko lang ni Tatay Digong may sarili pala siyang jet? Ha? Niloloko niya lang yung sarili niya, bakit niya pahirapan? Ano siya, si Lenny? Okay, eto po ang hamon ni Torion, ni Attorney Torion. Pakinggan po natin, tatapat ko lang konti yung mikropono. Hamon to kay Trillanes na nagbibintang. Jet or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yon kay Duterte. Anong proof niya? Ang Tama. proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kesa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Yan. Ito, patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamayari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamayari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito, ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Yan po, narinig niyo po yung hamon ni Attorney Torion, no? In behalf of KOJC. Kasi sinasabi ni Trillanes, ang totoong may-ari ng jet, chopper at mga ari-arian ng KOJC ay si Pangulong Duterte. Alam po ninyo, isa po ang KOJC sa matatawag natin na pinakamasinop pagdating po sa pananalapi, no? Yung ibang yung ibang mga relihiyon, mayayaman din naman. Bakit hindi nyo po naisipan? Ang pinakamayaman siyempre yung simbahang Katolika. Yung pinamumuno, yung relihiyon po na kinaaniban namin. Ang problema sa amin, kaya wala kaming maipatayong naglalakihang mga katulad ng iglesia at saka ng KOJC. Bakit nga pala hindi nyo kayang punahin yung iglesia? Na bakit? Kanina yan, ibig nyo sabihin yung iglesia ni Cristo? Pupunahin nyo rin dahil may kakayahan sila makapagpatayo ng mga Philippine Arena, ng naglalakihan nilang mga central na iglesia ni Cristo na simbahan. Kukwestiyonin nyo rin ba? Siyempre hindi, dahil takot kayo sa iglesia ni Cristo, di ba? Okay. Ang isa pang tanong, bakit atat na atat kayo sa yaman ng KOJC? No? Bakit gigil na gigil kayo sa yaman ng KOJC? Alam po ninyo, at yan po pinakamasama pong ginagawa ng gobyernong ito. Yung patuloy na panggigipit sa KOJC. Separation of state and church and state. Yung separation po ng simbahan at estado, ipatupad nyo naman pagdating po sa KOJC. Wala po kayong karapatan na manghimasok sa mga KOJC member. Ang ganda po ng hamon sa inyo ni Attorney Torion. Pag napatunayan mo, Trillanes, na kay Duterte yung mga sinasabi mong jet at saka yung chopper, iyon na. Pero pag hindi mo napatunayan, linisin mo ng dila yung eroplano. Deal or no deal? Kaya yan po, ano po yan? Patuloy po yan. Yan po ang ginagawa nila. Tuloy-tuloy po. Nanalo na sila supposedly. Di ba? Dinedeclare nila na panalo sila sa Committee on Justice sa House of Representatives. Pero
Bakit parang kayo pa rin yung nagmamaktol? Alam niyo po yung mga panalo, nagdidiwang, 'di ba? Bakit parang kayo pa rin po yung galit na galit sa buhay? Kasi sa totoo lang po, wala naman kayong napatunayan sa Committee on Justice, eh. Nabawasan pa nga po ang inyong mga testigo. Halimbawa po, ang pangunahin niyong sinasabi before na magkaroon kayo ng hearing, ang pangunahin niyo pong pinagmamalaki, meron kayong testigo na nagngangalang Madriaga na napakaraming ibubulgar, napakaraming alam, napakaraming niyang ite-testify, napakaraming niyang ebidensya laban kay BP Sara. Nung nag-hearing po, napakinggan ng mga tao si Madriaga, maski kayo hindi na naniniwala kay Madriaga. Napahiya po kayo kay Madriaga. 'Di ba? Okay. Napahiya po kayo kay Madriaga. Kaya hindi nyo na nababanggit ngayon na si Madriaga ang susi para si BP Sara ay ma-impeach. Agad-agad kayo nagpalit sa kalagitnaan. Sa kalagitnaan po ng hearing ninyo, pangalawang hearing pa lang, wala na si Madriaga. Alam niyo ang gusto namin, humarap si Madriaga sa Senado. Pag hindi niyo hinarap si Madriaga sa Senado, talagang kayo po ay tsumachamba lang. No? Sabi naman namin, sige iharap niyo si Madriaga kahit saan. Ngayon po, wala na po. Wala na pong binabanggit tungkol kay Madriaga sa kasawiang palad. Okay. Yan po ang katotohanan. O ngayon, bigla naman ngayon, amlak-amlak naman. Bilyon transaksyon. Kung isang araw lang po ang propaganda ninyo, baka makadagit kayo. Sa tagal po ng proseso, nauunawaan na po ng mga tao. Ano ang meaning ng transaksyon? Pag sinabi bang transaksyon, bilyon ng transaksyon, ang meaning po ba nun ay bilyon ng pera ng mga Duterte? May sinasabi pa kayong silent billionaire. May sinasabi pa kayong, akala ko ba simple lang yung mga Duterte? Bakit bilyonaryo sila? Sino po nagsabing bilyonaryo yung mga Duterte? May bilyon silang transaksyon. Ngayon po, alam na ng lahat ng mamamayang Pilipino na kaya umabot ng bilyon yung sinasabi niyong transaksyon, sinimulan niyo yan 2005. Pagdating po ba ninyo sa Senado, walang ko-question? Hindi po ba tatanungin ni Senator Marcoleta, bakit 2005 yung simula ng inyong Vice President na ba si Sara Duterte? Noong 2005? Hindi pa po. 2006 siya nung naging Vice Mayor. Hindi pa siya Vice Mayor man lang. Bakit inuusig nyo na? Bakit sinyo sinisimulan? Bakit hindi nyo ipakita yung mga nagawa ni BP Sara, yung transaksyon? Yung sinasabi nyong transaksyon, bakit hindi nung Vice President? Sa tingin nyo hindi itatanong ng mga senador yan? Hindi naman po kasama sa script nyo yung mga senador. Si BP Sara, ini-impeach nyo bilang Vice President. Lahat po na nakakaalam sa batas, dapat yung mga ginawa niya lang bilang Vice President ang pag-uusapan. Paano napuntang bilyon? Kung Vice President lang po, milyon lang po ang transaksyon. Milyon lang ang transaksyon ba dong? Oo, milyon lang ang transaksyon. Magkano ba yung salin ni BP Sara? Milyon. Milyon ang transaksyon. Milyon yung salin. Di walang problema. Wala po problema talaga. Kaya nga po, ang kanila pong ebidensya, nakabatay lang po yan sa pambibigla. Bibiglain lang kayo, sasabihin lang, hindi naman pala mga simpleng tao yan. Yan pala yung mga bilyonaryo. Ano po?
Eh, di ipakulong niyo na lahat ng anak ni Henry C. kasi bilyonaryo sila. Ipakulong niyo na si Ramon Ang kasi bilyonaryo. Si Rason, pinakamayaman sa Pilipinas, bilyonaryo. Lahat po ng mga Sobel Ayala, bilyonaryo. Ipapakulong na natin dahil bilyonaryo. Anong logic yan? Di ba? Wala talaga silang matatalo po sila. Akala nila magwawala ang mga Pilipino. Akala po nila masisiraan po si BP Sara. Eh putya, naglabas na po yung mga kakampi nilang, opo, hindi po ang mga survey company nito ay hindi po parehas. Yang Octa-Arts na yan, kahit na nga kakampi na nila, hindi pa rin nila masabi na si BP Sara ay bagsak na sa ah, sa survey. Kasi wala pong maniniwala sa kanila, eh. Ang ginagawa nila, number 1 si BP Sara, pero lumalapit na po si Leni Robredo. Lumalapit si Leni Robredo? Talaga? May boto si Leni Robredo sa Mindanao? Talaga? May boto si Leni Robredo sa Visayas? Talaga? Utot nyo. Bulahin nyo sa survey. Hindi nyo mapapabagsak sa mga kalokohan. Bakit? Maraming mga vloggers na ngayon, paano nila sinasagot yan? Lahat ng tao alam na transaksyon ay different sa salin. Hindi mo pwedeng ilagay ang transaksyon sa salin. Oh.